Hello mga gwapo, mga gwapa. Nandito na naman ako. Ito binigay sa akin kanina 8:40. Nasa Ezekiel, nasa 1 Corinto 11. Nasa 1 Corinto 11:30. Basahin ko lang ha. At 29. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kaya tuwing kakain tayo, amen. Kaya po kung kakain tayo at iinom, alalahanan natin na galing yan sa Panginoon at siyempre magpasalamat tayo lagi sa Panginoon yon. Kaya nga yung iba bawal. Yung isang shinare ko tungkol naman yun doon sa kung saan tayo kumakain. Yun ay bawal. Tapos ngayon ito, pahalagaan natin tuwing kakain at iinom. Tuwing kakain at iinom, pahalagaan natin na ito sa Panginoon. Hanggang sa pagdating niya, sa pagbabalik niya, kasi kailangan nating sundin ang mga ito. Kaya tuwing kakain tayo at iinom, magpasalamat tayo sa Panginoon. Tuwing sa ating mga kinakain, kahit anong kinakain natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ito ang turo niya para sa ating lahat. Mga verse lang itong binigay niya sa akin, kaso lang may mga karugtong pangbabasahin na itong binasa ko ngayon. At saka alam niyo ba, yung munting liwanag tumuntong doon sa kanyang sarili, doon mismo. Kanya-kanya nating sarili. Hinahatulan natin ating mga sarili. No? Tingnan, nakasulat dito. Lagyan natin ng kahalagahan. Ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi natin lagyan ng kahalagahan, hindi natin bigyan ng pasalamatan ng Panginoon sa tuwing kakain at iinom tayo, kumakain tayo sa hatol ng bawat isa sa ating sarili, kanyang sarili, ikaw, tayo, sa ating mga sarili. Kasi ako nga nagbasan ko, kanyang sarili, hatol daw. Tingnan mo, nakasulat dito, tayo ang gumawa ng hatol para sa ating mga sarili, kahatulan. Kaya tapos dugtong ko ha. Ito tapos ang pangalawang verse 30 naman. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo. Marami sa inyo at may ilang namatay na. Marami sa inyo at may ilang namatay na. Diba? Kasi nga, dahil hindi tayo nagpapasalamat tuwing kakain tayo, dapat pahalagahan natin ang Panginoon sa tuwing kakain. Kaya nga, namatay siya dahil sa atin Pahalagahan natin tuwing kakain tayo at iinom. Unahin, magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Alam nyo na to dahil matatanda na tayo. Marami na ang nakakaalam nito. Mga ganitong sinasabi ko. Dapat talaga lahat tayo pahalagahan natin ang ating mga kinakain. Magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Ituloy ko naman nasa kaya tayo masasakitin dahil nga hindi tayo nagpapalaga sa ating mga kinakain para sa Panginoon. Dahil yan lahat ng binigay niyang pagkain, inumin, libre yan. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoong nagbigay sa atin ng mga yan. Dahil sa Kanya yan ang galing lahat. Hindi naman tayo marunong gumawa ng mga ganyan. Sa Kanya lahat yan. Kung hindi sa ganyang mga ideya, hindi tayo mabubuhay ngayon. Kaya tayo nabubuhay dahil sa Kanya, di ba? Kaya pahalagahan natin ang ating mga kinakain para hindi mahantong sa kahatulan ng ating mga sarili. Ating mga sarili o Kanyang sarili. Yung mismong word na Kanyang sarili, tumuntong doon yung munting bituin. Meron pa dito sa 31. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Di ba?
pag-isipan muna natin bago tayo magkakain-kain o kaya ano, kung saan tayo kakain. Gawin natin, kasi yung kinakain natin, mga sagrado yan, pinapasok natin sa ating katawan yan eh. Wala naman tayong pipiliin pagkain, lahat yan, walang pinagbabawal ng Panginoon na pagkain. Bigyan lang natin ng kahalagahan at siyasatin muna natin ating sarili. Kung nananalangin na ba tayo o hindi. Minsan kasi ang iba nagmamadali, hindi na nananalangin, di ba? Siyempre yung pagsabi, salamat Panginoon sa pagkain ng buhay. Salamat Panginoon sa pagkain na to. O, ganun, pwede na yan. Wala namang basta sa tao sa puso ka nagpapasalamat. Kaya dapat gusto ng Panginoon palagahan natin ang ating mga, at tapos magsiyasat muna tayo bago tayo kumain, kung nakapag-pray na ba tayo, kung nakapag-pasalamat na ba tayo sa Panginoon, dahil para hindi tayo hindi hantong sa kahatulan, kasi hantong sa kahatulan sa ating mga sarili-sarili. O, tingnan mo, nakasulat dyan, lahat yan nakasulat dito. Ang kulang lang dito, sundin natin lahat. Dapat ito ipangaral talaga, kasi gusto ng Panginoon ipangaral ang lahat ng kanyang mga kanyang mga mensahe. Gusto niya magpahayag talaga magpahayag. Mas gusto niya ang magpahayag tayong lahat. Yun ang gusto eh. Yung iba kasi iba-ibang linya ang gusto niya. May kanya-kanya nga naman tayong kalayaan sa ating mga buhay-buhay. Kaya iba-iba. Kaya gusto niya maghayag dapat eh. Kung pwede lang lahat tayo magpahayag. Pero wala tayong magawa kasi yung iba dyan, nagpahayag ka. Bibigyan ka ng masamang kahulugan, tataas ang kilay, sila kasi sino ka ba nagsabi ng ganyan sa amin? O, di ba? Gaganon yung iba. Ito, utos to ng Panginoon. Sinugo to ng Panginoon sa akin na ipahayag sa ating lahat para ito ang gawin nating kaugalian sa pang-araw-araw na buhay. Hindi yung wag niyo, kasi yung iba talaga tataas ang kilay. Sino yung siya nagsasalita ng ganyan? Diba? May mga ganong tao. Minamaliit ka, inaalipusta ka. Kasi nga, wala siyang Panginoon sa kanyang buhay. At ganun ang kanyang klase ng pagkatao, diba? Inutos to sa akin ng Panginoon, hindi to, nagpakita talaga siya dito sa kanya, mismong munting between doon sa kanyang sarili. At huwag tayong masaktan agad-agad, kasi binigyan tayo ng kalooban na maging matatag sa mga ganyang klaseng tao. Patatagin natin ang ating mga sarili sa mga ganyang mga pagsubok, dahil yan ay kaparte ng ating buhay, mga pagsubok. Masakit man, pero tanggapin natin.